kailangan natin hugasan si client at bago yun, kailangan muna natin maglagay ng warm water sa ating tubig at sabunin na natin to ng maigi para malinisan at para mawala rin po yung mga bacteria or mga dumi. Kaya po natin to ginagawa. At bago po yan, anlawad na po natin si client pagkatapos natin i-sure na sobrang linis na po ng kanyang paa hanggang tuhod. Punasan na po natin ito para matuyong at maging dry po siya. Para masimulan na po natin ang ating foot soak. Hinugasan ko ulit yung ating balde at maglalagay na tayo ng foot soaks at maglagay rin pala kayo ng onting water. I mean yung kasya yung nakaano na yung paan nakalublo at lagyan natin siya ng warm water na dapat po ay mas mauna yan at nakalimutan po. At naglalagay po ako ng callus remover para mas madali pong lumambot yung kalyo niya. Pero ano lang po yan, kung wala po kayong ganyan, okay lang po. Basta po may foot soak po kayo, mas okay po. At ibababad po siya ng 15 minutes at hayaan na lang. At pagkatapos ng 15 minutes at kailangan na po natin kumuha ng pangpatanggal ng kalyo at kapkapin na to kung saan banda yung kalyo niya. Kung nakita niyo na po kung saan banda yung kalyo niyo or nakapkap niyo na po, ay doon niyo na po pwedeng ituloy yung pagkudkod niyo sa kalyo para ito ay matanggal. Kailangan po dahan-dahan yung pagkayod para hindi po masaktan si client at masugatan po. At inibo ko dito po yung pagkayod ng kalyo ko dahil po nahihirapan po ako ng doon. Dahil hindi pa po ako nasasanay doon dahil po ito po ang aming ginagamit sa kalyo talaga sa school. Pagkatapos natin tanggalin po yung kalyo sa right, is magpo-provide na po tayo sa left. At ganun pa rin po yung ating gagawin sa ating unang ginawa. Papatuyuin po siya sa towel at saka tatanggalan na po ng kalyo. At may pagkakamali po ko dyan dahil super taas na po ng paa ni client. Pwede na po siyang masaktan. Kailangan lang po natin dahanin ang pagkaangat at pag-remove ng kalyo niya para hindi masugatan at masaktan at masira at masugatan. At pagkatapos po ay papatuyuin ko na po siyang dalawa. Na po, wala na po siyang kalyo. Maglalagay naman po tayo ng DIY scrub. Nilagay ko po dyan sugar and coffee. Coffee stick po, hindi po 2-in-1. At idedirekta muna natin po siya sa ating kamay bago sa skin po ng ating client para hindi po siya masaktan or what. At kailangan po ay dahan-dahan na po ang paglalagay kasi po ay masakit po ito at nakakasugat po pag ito ay binilasan natin. Kasya na po isa pong coffee dito na maliit na tigda 3 sa tindahan.
Ibababad po ito ng 5 minutes. At pagkatapos po ito ng 5 minutes, ay kailangan na po natin siya kuskusin gamit po ng callus remover po na ginamit natin. Hindi lang naman po siya pang callus remover, pero rin naman po siya natin pang kuskus dyan. At pagkatapos po ay mag-ugasan po ulit natin ng timplang gana at maglagay po ng water at tugasan na po natin na nilagay natin coffee with sugar po. Kasi magpo-proceed na po tayo sa ibang next step. Siguraduhin po natin na sobrang linis na po at wala na pong tirang coffee sa kanyang katawan. At pagkatapos po ay i-ano na po yung towel niyan para matuyo na po. Dahan-dahan lang po ang pag-aano sa client para hindi po siya masaktan. At tipid-tipid lang po, wag po yung diretso. Hugasan po ulit ng pinggan at lagyan ng water at lagyan po ng mainit na tubig. Hawakan po para ma-make sure na hindi super po init at warm water lang po siya. At maglagay po tayo ng pampakulay or foot blush po ang tawag dyan. Haluin po para maano po maintain po ang kanyang kulay. At ito ay bababa rin po ng 5 minutes po. Pagkatapos po ng 5 minutes ay tatanggalin na po natin sa pani client. Lagay po tayo ng coffee with water, 1 kutsara lang po ng water. At pagkatapos baba rin po ito ng 15 minutes to 20 minutes. Kailangan po ang texture ng coffee ay parang lotion. At pag itataklo po dito ay dahon po na banana. Pero wala po kaming nakita, kaya po hindi na po natin nalagyan. At pagkatapos po ay banlawan na po natin ito. At patuyuin na po natin yung paa ni client gamit ang towel. At magpo-foot massage na po tayo. Kailangan po ang oil ay mauuna muna sa ating kamay at bago ay mapupunta na sa paa ni client. Bisaduhin po dapat natin ang foot massage dahil po ay kasama po ito sa foot spa. Start and evolve massage. Move into circular knuckle friction of the feet 3 times to 6 times. Massage the side of the heel. Massage the ankle. Massage the bridge shooting thumb. Perform rotation on fingers both ways and pull each toe 6th rotation. At bawal nyo rin po palang bitawan basta-basta ang paa ni client.
Massage the sole used thumb with big swiping movements. Massage the ball and massage the fingers spanning into circular motion. Massage the whole sole using knuckles. Finish with final long sweeping movements. Squeeze the finger all together and the feet. Finish with final pressure squeeze of foot. Gagawin naman po natin siya sa left. Kung ano ang ginawa natin sa right, ay po ulit gagawin natin sa left. Pagkatapos po ay mamanicure na po natin siya.
Dahan-dahan lang po para hindi po masaktan si client at masugatan sa ating ginagawa. Ikakat natin yung mga sobra ni kalit na kuko at kailangan muna natin siya itanong kung ipapakat ba natin to. At pagkatapos natin lagyan ng mga kailangan ilagay, i-cutics na natin siya. Inas ko si client kung gusto niya pa cutics or clear lang. Ang sabi niya kahit clear na lang daw kasi bawal daw sa school nila ang may cutics. Kailangan po rin natin ng sagot ni client bago natin gawin. Taran! Tapos na po tayo sa ating manicure foot spa and thank you for watching.